Motorsiklo na lang ang makakadaan sa isang highway sa Calaca, Batangas kasunod ng naitalang pagguho ng lupa doon dahil sa malakas na buhos ng ulan. Live mula sa Calaca, Batangas, may Agenda Weekend Report si Paulo Barcelon. Paulo, kamusta ang sitwasyon natin dyan? Magandang gabian, malamig ang panahon at bumuhos ang manakanakang pag-ulan dito sa bahagi ng Jokno Highway dito sa lungsod ng Calaca. At ilang araw nga na inulan din itong lugar na ito kung kaya't kwento ng mga nakausap natin, apektado na rin maging ang pagbiyahe ng ilan nating mga kababayan. Dahil sa sunod-sunod na ulang dala ng habagat at mga bagyo, nawasak ang ilang bahagi ng Jokno Highway dito sa Calaca, Batangas. Kwento ng mga residente, tila unti-unti na may mga ingay na narinig mula sa bahagi ng gumuhong daan. Medyo masama po talaga ang pagkakagawa nitong daan nito. May mga karak na po. Yun po, sa kalakasan po ng ulan, bumigay na po talaga. Ang ilang pasahero ng gaya ni Kim na papunta ng Cavite, naabala rin dahil sa road closure. Ngayon lang namin nalang pagpunta dito kasi okay naman nung nakaraang linggo. Ayon sa DPWH, soil collapse ang isa sa mga nakikitang dahilan ng pagguho ng daan. Kaya hinarangan muna ang kalsada hanggang sa muli itong makumpuni ng mga otoridad. Sa Tagaytay City naman, tinapos na ang search and retrieval operations sa nangyaring landslide bunsod din ng malakas na ulan. 3 ang nasawi habang isa naman ang na-rescue matapos gumuho ang isang construction barracks. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Tagaytay, gumuho ang lupa sa taas ng pader, dahilan para matabunan ng barracks at madisgrasya ang mga trabahador. Inaalam pa ang posibleng liability ng may-ari ng lote sa mga biktima. Ayon naman sa DPWH, 17 national road sections pa ang nakasara dahil sa epekto ng bagyo, kabilang ang bahagi ng Camp 6 Cannon Road sa Tuba, Benguet, mga bahagi ng Lubuagan, Batong Buhay, Abra Boundary Road sa Kalinga at 200 papuntang San Fernando sa La Union. Ipakita lang natin sandali sa mga nanonood sa atin itong sitwasyon dito sa area ng Jokno Highway. Kung makikita mo sa aking likuran, ayan, may harang na at yung ibang mga residente dito ay nagbabantay din at inaabisuhan yung ating mga kababayang naka-light vehicles na wag nang dumaan. May mga motor pa rin na dumadaan dito at kung makikita mo dahil nga sa nangyaring landslide, apektado rin maging yung supply ng tubig kung kaya't kinabitan na muna ng temporary na linya ng tubig dito para naman hindi maputol yung linya ng tubig ng mga residente na nasa malapit. Meron ding sandbag dito para hindi na rin maengganyo ang mga kababayan natin na muli pang o lumapit pa doon sa nag-collapse na area ng kalsada. Kaya sa mga kababayan po nating babiyahe papunta ng Laurel o ng Calaca, ang abiso po ng mga otoridad ay gamitin muna yung Tagaytay to Nasugbu Road at dumaan sa may area po ng Palico dahil yun nga so far yung ruta na inyong pupuntahan, although magdadagdag po kayo ng travel time. Normally kasi mga within 30 minutes to 1 hour baka katagos ka na from Laurel to Tagaytay, pero dahil nga sa nangyari dito I expect to add at least another 30 minutes to 1 hour sa inyong travel time. Sa ating pag-iikot naman sa area ng Tagaytay City ay medyo light to moderate naman ang traffic sa iba't ibang mga direksyon, kaya yung mga nagbabalak pang pumunta dito for the weekend ay asahan na medyo smooth naman yung kanilang aasahang sitwasyon ng trapiko. At yan muna ang latest mula dito sa Calaca, Batangas. Balik sa iyo, Ann. Salamat at ingat kayo dyan, Paulo Barcelon.